Ay, yung Suzuka ba yan? Yes. Ayun, yung narinig ko kasi galing ako sa DPWH a few days ago nung nagkaroon sila ng job fair at nilinaw nung mismo ating Secretary Ebdane at saka pati yung presidente ng mga construction companies na ito raw Suzuka hindi talaga raw sila contractor. Kaya parang nagsasar graping daw sila. Alam mo, ba talaga ang ng deal Malacanang, dito? sari-sari store lang daw sa nagbebenta Japan. lang daw ng turnilyo. Siya ba, ito po ba yung nag-i-implicate kay FG? Oo, sinabi niya na nakipag-meeting siya on at least one occasion kay FG Mike Arroyo at doon sa isang pagmi-meeting nila, nag-discuss sila ng bribes at medyo garapal daw yung approach. Pero tataka ako, bakit ang dami ng mga expose, mga kalokohan na lagi binabanggit si FG. Ano? Kaya sa CTE, nabanggit na naman si FG. Fertilizer funds scam, nababanggit na naman si FG. Halos lahat, ano? Ilan po doon yung sa inyo ho nag-umpisa, Senator Lacson? Marami na ho kayong na-expose eh. Kaya galit na galit sa akin, halos lahat sa akin eh. Yung PIDAL, yung CTE, ako rin ang nag-privilege speech doon. Marami pa, tsaka itong sa World Bank. Pero nga, Senator Lacson, parang sa dami na po natin expose nating mga anomalya. Pero hanggang ngayon lahat po na na-expose natin, parang walang nangyari. Hindi naman. Yung CTE, umurong yung gobyerno doon Nakatipid na tayo ng $329 million. Ano? Least, Bali mga 16, 17 billion pesos yon. Kaya lang naka-advance na sila. Ang lugi doon, yung CTE, hindi tayo. At least, yung Republika ng Pilipinas, yung taxpayer na si Juan de la Cruz, nakatipid siya ng uutangin na 16 billion na yung $200 million o magkano yon sa 50 di 10 billion yon. Sa bulsa pupunta at 130 million lamang ang mapupunta sa proyekto. Good enough. Pwede na. Pwede na. Ilang marami rin matutulungan yung marami rin malayo ang malarating ng perang yan. Yung intangible dito, sa dami na expose natin, kung wala siguro tayo na-expose o wala na-expose, baka mas grabe pa inaabot natin ngayon. Hindi ba? Kasi siyempre, maski pa paano, nagdadahan-dahan sila. Kaya nga, attorney, mukhang yung mga text natin, mukhang wala akong naniniwala doon sa... basahin ko lang po yung ilan. Pasensya na po, pero mabuti na makasagot kayo rito. Nahirapan daw si attorney na idepensa yung anomalya. Ito'y galing kay Ben ng Quezon City. At ito may galing kay Ronald ng Parañaque. Bata lang siguro ang di nakakaalam ng tongpats at sapakatan dyan sa DPWH. At ito, mula kay Freddy ng Las Piñas. Malinaw na totoo lahat ng yan ay kay FG. Ito Juan yung sabi niya pero hindi nagbigay ng tunay na pangalan. Why do you relate evidence to government corruption to whether God exists? Yung nabanggit niyo siguro kanina. Ano ba yun? Unang-una ho kasi yung usapin dito, yung debarment ng World Bank. Naglabas ho kasi ng decision yung World Bank na dinidisqualify nga ho, sabi ni Senator Lacson, yung mga contractors. Wala po dito yung Suzuka at saka po yung isa pong nabanggit nyo. Actually, 3 pong Filipino firms at 4 na Chinese, tapos meron lang po isang Korean. So, medyo limited po yung nationalities ng mga na-debar na firms. Sabi nga nila, medyo selective yung World Bank Kasi may Japanese, merong sinasabi nyo nga may Thailand, Italthai, hindi siya na-debar. Wala. Pero nabanggit siya na kasama dun sa mga respondents. Bakit ganon? Hindi pala lahat na kasama? Yun nga po yung punto namin dun sa sinasabi nilang collusion Pag sinabi ko kasi natin collusion, kunwari 7 o 15 yung involved dun sa bidding na yon. Pag sinabi mo bang may collusion, bakit 7 lang o 5 lang yung bibigyan mo ng kaparusahan? Bakit absuelto na yung iba? Kaya nga po kami ay takang-taka dito sa nag-decision lang Kasi po, naintindihan po namin yung sentimento ng publiko na kumbaga lumalawak na kasi yung usapan na we discuss corruption in general. Kami po dito sa issue po ng World Bank Debarment, dito lang po sa particular na debarment case po na ito. Nanilinaw nga po namin na sinabi po ng World Bank, malinaw na wala po nga nangyaring lagayan o corruption.
Wala pong dayaang nangyari. Yun ang punto. Marami atang hindi makapaniwala. Na ang sagot po namin dyan, kahit po ang World Bank nagsabi na hindi sila naniniwala. So, kumbaga hindi po kaiba yung sentimento ng publiko dahil sinabi po ng World Bank mismo sa kanilang desisyon noong January 12, 2009 na there is insufficient evidence to support corruption and fraud. Yung collusion nga, sinasabi namin ho, di ba? Bakit sa 15 original respondents o yung kinasuhan nila, 7 lang yung pinatawan ng parusa. At hindi pa pare-pareho. Pero isang punto yun, Senator, no? Kasi hindi lamang dito sa DPWH, kasi dun sa DepEd, meron din kaso ng textbook. ganyan. Yeah, totoo yan. Nung nag-courtesy call sa akin si Bert Hoffman, kasi bagong palit siya alam mo, medyo sinita ko siya doon Sabi ko, alam nyo, nag-imbisiga kami sa textbook scam. Kayo tinuturo ng DBM at saka ng DepEd nung amin silang tinanong na wala raw magawa yung aming mga departamento kasi World Bank ang nagdidikta kung paano bidding na gagawin. Sabi niya, hindi totoo yun. Sabi ko, dapat siguro magharap kayo ni Secretary Andaya saka si Secretary Lapus kasi noon wala naman kayo sa aming pagdinig pero kayo ang tinuturo talaga. At maliwanag doon sa textbook scam talagang talo tayo ron. Ilan magkano ba yun? Bilyon yun. Pero hanggang ngayon mali-mali pa rin yung lumalabas nun sa textbook. Yung pag-asa, iba meaning Pag-asa. Anong pag-asa? Ano raw meaning ng pag-asa? Siyempre tuturo sa mga bata kung ano man yung meaning. Iba yung kasi sa ginawa niya sa Thailand Ano ma-expect mo? Hindi naman Pilipino yung pati yung mga meaning ng mga Tagalog words doon, iba Yung latest nga, yung English. Yung English textbooks nila, isa sa sentence doon nakalagay, Mommy, can we take care of the birds? Just like in a rehabilitation center. Ano? Rehabilitation center. Pagkatapos, we were going to the province of Pawai. Ang Pawai ay isang bayan sa Ilocos Norte. No? So, ganun katalamak yung mga mali-mali. Ito na yung funded ng World Bank. Ang sinasabi ni na Secretary Lapus, gustuhin man nila na Pilipino yung manalo do sa bidding, parang preferred na ng World Bank na manalo yung nakabase sa Thailand at foreigner yung mananalo para gumawa ng libro natin. Bakit po ganon? Yun nga You can just imagine, bakit natin papayagan yung foreigner ang gagawa ng ating libro? Librong Pilipino yun At ang pumili nun ay ang World Bank? Hindi rin totoo yun kasi tayo namimili. Nagbibidding dito naman Actually, dito ang bidding. Ang sinasabi ng mga contractors doon, bakit hindi ganun kalalim yung investigasyon doon sa mga bidders at doon sa DepEd.